At makikita natin ang agad na pag-atake ni El at pagsugod ni Debo papunta sa dambuhalang kahoy na halimaw. Kung saan agad na ipinalabas ni El ang kanyang dalawang fire arrow, na agad namang tumama sa kanilang kalaban na naging rason ng pagkahiwa ng kanyang isang sanga. At dahil sa napapansin ng dambuhalang halimaw na kasunod pang fire arrow, agad niya itong inatake ng kanyang sanga para ito ay kanyang mapigilan. Subalit makikita natin si Debo na mabilis na tumatakbo papalapit dito, na agad naman itong hiniwa ang sanga bago pa nito maharang ang fire arrow ni El na mayroong telekinesis. At dahil dito, nagawang mahiwa ni El ang dalawa pang mga sanga ng halimaw. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang pansin, ito ay dahil si Debo ngayon ay tinangkang atakihin ng dambuhalang halimaw gamit ng kanyang mga sanga mula sa magkabilang direksyon. Kaya habang ina-activate ni El ang kanyang staff at telekinesis, agad nitong sinabihan si Debo na siya na ang bahala sa kanan. At agad namang sinabi ni Debo na siya naman ang bahala sa kaliwa habang ibinubuelo nito ang kanyang sandata papunta sa umaatakeng sanga. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang paghiwa dito ni Debo gamit ng kanyang sandatang sibat, at ang paghiwa naman ni El sa sanga ng halimaw gamit ng kanyang fire arrow na mayroong telekinesis. At pagkatapos nito, agad pang lumapag si Debo sa katawan ng dambuhalang halimaw. At dali-dali siyang tumakbo at umikot sa kanyang katawan. Kung saan nang siya ay makalapit sa mga sanga ng dambuhalang halimaw, agad niya itong hiniwa gamit ng ipinalabas niyang malalakas na pag-atake gamit ng kanyang sandatang sibat. Nang bigla na lang siyang natamaan ng isa sa mga sanga ng halimaw sa kanyang tagiliran, kung saan tumalsik ang kanyang mga dugo sa kanyang bibig at ilong. At dahil si Debo ay nawala sa kanyang pagkakabalanse at nahulog sa katawan ng dambuhalang halimaw, agad na binuksan ng halimaw ang kanyang malaking bibig para siya ay agad na kainin. Subalit bago pa man ito mangyari, agad din na ginamit ni El ang kanyang telekinesis para maitapon ang isang malaking bato. Na naging dahilan kung bakit nasagip nito si Debo bago siya tuluyang makain ng kanilang kalaban. Subalit kahit na ganito, agad pa din siyang nagawang maatake ng halimaw kung saan siya ay nahulog dahil sa pagkakasira ng kanyang sinasakyang bato. At dahil naiisip ni El na ito ay napaka-problemado, agad nitong muling ginamit ang kanyang telekinesis, kung saan nagawa nitong maiangat ang maraming bato papunta sa ere. Kaya ito ay nagawang mapatungan ni Debo para hindi siya tuluyang mahulog. Subalit muli lang din siyang inatake ng halimaw, kung saan siya ay napaisip na mukhang hindi niya nagagawang makatakas. At habang siya ay patuloy na pinapaulanan ng dambuhalang halimaw ng kanyang mga pag-atake, isa-isa siyang tumalon sa mga bato na ginamitan ni El ng kanyang telekinesis papunta sa ere para magawa niya itong lahat na maiwasan. At habang ito ay nangyayari, ginamit ni El ang kanyang fire arrow para isa-isa ding mahiwa ang mga natitirang sanga ng halimaw. Na naging dahilan kung bakit lumipat ang atensyon nito kay El. Subalit habang ito ay nagaganap, hindi napapansin ng halimaw ang papalapit na si Debo dala-dala ng kanyang sandatang sibat. Kung saan nasabi ni El kay Debo na ito ay kanilang tapusin, kaya agad din na ginamit ni Debo ang kanyang sandata para atakihin ang halimaw. At dahil sa ginawang pag-atake nito, nagawa niyang masaksak ang halimaw sa kanyang isang mata, na naging dahilan kung bakit napaatras ang halimaw at napatalsik ang mga dugo nito sa kanyang mata. At dahil sa matinding pagpupumiglas ng dambuhalang halimaw, nabitawan ni Debo ang pagkakahawak sa kanyang sandata. Kung saan siya ay tumilapo ng napakalakas sa isang malaking bato sa paligid. Subalit kahit na ganito, makikita natin na si Debo ay maayos lang sa pagkakalapag nito sa bato. Kaya agad siyang muling tumalo ng napakalakas pabalik sa dambuhalang halimaw na patuloy na namimilipit sa sakit, habang siya ay nagsasabi na hindi pa siya dito nagtatapos. At habang ito ay patuloy na nangyayari, agad naman ni El na ginamit ang kanyang telekinesis sa sandatang sibat ni Debo na nakadikit pa din sa mata ng halimaw. Na agad ni El na hiniligamit ng kanyang kamay, kung saan nagawa niyang maalis ang sibat sa pagkakaukit sa mata nito. Na agad namang nasalo ni Debo habang siya ay papalapit sa kanilang kalaban. At habang makikita natin ang labis na pagkainis sa mukha ni Debo, agad nitong hiniwa ang isa pang mata ng halimaw na naging rason ng kanyang pagkakabalot sa dugo dahil sa pagtalsik ng mga dugo nito papunta sa kanya. At dahil sa ginawang pag-atake ni Debo, muling napasigaw ng napakalakas ang dambuhalang halimaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman sa pagkahiwa ng isa pa niyang mata. At agad din siyang nagpumiglas ng todo, na naging rason ng muling pagkahulog ni Debo sa kanyang katawan.
Kung saan dahil dito, siya ay lumapag papunta sa lupa. Subalit habang si Dibo ay nakaluhod sa lupa, agad din na muling binuksan ng halimaw ang kanyang malaking bibig para siya ay kainin. Nang bigla na lang mayroong dumaang dalawang fire arrow sa kanyang tabi habang siya ay nakaluhod sa lupa, kung saan ang mga fire arrow na ipinalabas ni El ay nakapasok sa nakabukas na malaking bibig ng dambuhalang halimaw. At dahil dito, nagawang matamaan ni El ang core sa loob nito, kung saan ang halimaw ay kaagad na nabalot ng apoy at agad din na nasunog. At habang hinihingal si Dibo na nakaupo sa lupa, makikita natin ang paglapit ni El sa kanya at pagsabi na magaling ang kanyang ginawa. Kung saan siya ay napalingon na lang din kay El na nasa kanyang tabi, at agad niya itong sinagot na siya ay ganoon din. At makikita natin ang pagmasid ng dalawa habang patuloy na nasusunog ang dambuhalang kahoy na halimaw sa kanilang harapan. At pagkatapos nito, pumunta naman tayo kinagabihan sa loob ng lungsod ng Lith sa isang bahay na patuloy pa rin na nakabukas ang ilaw. Kung saan makikita natin ang isang batang babae na mayroong hinihintay habang nakaupo sa isang lamesa, subalit lumalalim na ang gabi kaya sinabi nito na kailangan na nitong kumain. Kaya siya ay agad na nagbigay ng kanyang pasasalamat para sa pagkain na nasa kanyang harapan. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang pansin dahil may biglang kumatok sa kanilang pinto. At dahil dito, agad niya itong pinuntahan at binuksan habang nagsasabi kung sino itong kumakatok. Nang bigla na lang siyang natigilan at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ngayon ay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Dibo, kung saan nasambit nito na siya ay nakabalik na. At dahil dito, ang batang babae ay napahawak ng mahigpit sa kanyang damit. At makikita natin ang pagtulo ng kanyang mga luha habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang nakakatandang kapatid. Na agad din niyang niyakap ng napakahigpit at agad na binati sa kanyang pagbabalik. At lumipat naman tayo sa loob ng isang bahay sa gitna ng isang kagubatan, kung saan makikita natin si El habang hawak-hawak nito ang kanyang staff na nakaharap sa isang higaan na mayroong nabubulok na kamay. Kung saan siya ay nagpatuloy lang sa pagmasid sa taong nakahiga. At sa bahay na ito, makikita natin ang isang larawan ng isang tao na kasama ni El noong siya ay isa pang paslit. Nagpapahiwatig na ang taong ito ay ang kanyang ama, na tanging natitira niyang pamilya na ngayon ay isa ng nabubulok na bangkay nang siya ay makabalik. At habang patuloy nitong pinagmamasdan ang bangkay ng kanyang ama, bigla na lang nitong inactivate ang kanyang staff. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pag-alis ni El sa ngayon ay nasusunog nilang bahay. Habang siya ay nakayuko para maitago nito ang kanyang nararamdaman. At kinaumagahan, pumunta naman tayo pabalik sa loob ng gusali ng Gaffer Merchant Union. Kung saan habang si Abyss ay nakaupo sa kanyang lamesa at binabasa ang mga dokumento, nasambit nito na ito ay magiging problema. Kaya natanong nito sa kanyang sarili kung paano niya ito aayusin dahil paparating na ang event na 100-member gate. At dagdag pa nito, na ang kanyang sir na si Rakan ang mamamahala ng mga bagay sa pagkakataong ito kung hindi siya magtatagumpay. Dahil sa pagkakataong ito, ang lahat ng 10 pangunahing merchant unions ay pagtutuunan ng pansin ang pagtatapos sa gate. Ito ay dahil isang epic o mas mataas pa na item ay garantisado sa isang 100-member gate, at kahit na ang isang legendary item ay maaaring maging isang posibilidad. At dagdag pa ni Abyss habang pinapatay ang kanyang sigarilyo na dahil sa mga pangyayari, hindi ito magiging madali. Ito ay dahil kabilang dito ang 3 Natasha sisters ng Goldrich Merchant Union. At may nagsasabi na sila ay napakamakapangyarihan at hindi kapanipaniwala na sila ay mga 2 circles na mga adventurers lamang. At sa puntong ito, ang mga 2 circles adventurers ng Gaffer Merchant Union ay hindi maihahambing sa mga ito. At kung susuriing mabuti, hindi lang ang Goldrich Merchant Union kundi pati na ang 10 pangunahing Merchant Union ay magpapadala din ng kanilang pinakamalakas na mga adventurers. At malinaw dito na ang Gaffer Merchant Union ay nalalamangan ng lahat ng mga ito. Kaya habang hawak-hawak nito ang dokumento ni El, nasambit nito na siya dito ay nag-aalangan. Nang bigla na lang mayroong bumukas ng pinto sa kanyang silid. Kaya natanong nito kung sino ang naglakas loob na pumasok nang hindi kumakatok. Nang bigla na lang din siyang nagulat dahil sa kanyang napansin, at siya ay kaagad na napatayo sa kanyang kinauupuan dahil sa pagpasok ng isang lalaki. At ang lalaking ito ay ang isa sa mga executive ng Gaffer Merchant Union na si Sir Rakan. At pagkalipas ng ilang sandali,
Natanong ni Rakan kay Abyss kung naihanda na ba nito ang listahan ng mga party na papasok sa loob ng gate. Naagad lang na inihingi ni Abyss ng patawad dahil hindi niya pa ito natatapos. Kaya nasambit ni Rakan na ang mahuli sa isang bagay ay hindi gaya niya. At natanong nito kung ano ang tingin nito sa bata mula sa oras na iyon. At nasambit ni Abyss kay Rakan na si Elle ay may ilang konsiderasyon na kailangan nilang isaalang-alang. At dagdag pa ni Abyss na alam nila na siya ay talentado. Ngunit wala silang paraan para malaman ang huling nangyari noong ang buong party ni Chef ay namatay sa loob ng gate, kaya siya ay may pag-aalinlangan. At dahil sa mga sinabi nito, natanong ni Rakan kung bakit hindi nila siyang subukang muli. Ito ay dahil nagkataon na mayroong magandang lugar para siya ay kanilang subukan. Naumagaw naman sa pansin ni Abyss, kaya agad nag-utos si Rakan sa kanya na tipunin nito ang lahat ng mga party na kanyang kinokonsidera para sa 100-member gate. At nasambit ni Rakan habang may malaking ngiti sa kanyang mukha, na mayroong magiging madaming saksi sa pagkakataong ito. At pagkatapos nito, makikita natin ang pagdating ni Elle sa isang kagubatan, kung saan mayroong pulang gate na mayroong entry limit ng 40. At sa labas nito ay maraming tao ang naghihintay. Kaya nasabi ni Debo na mukhang marami ngayon ang papasok dito. At dahil sa pagdating nila, agad si Elle na sinalubong ng isang lalaki at natanong nito kung sila ba ay ang ikalimang party. At habang may pandidiri sa kanyang mukha at ng kanyang mga kasamahan, nasambit ng lalaking ito na silang dalawa ay mayroong background ng pagiging alipin. Kung saan pinagmasdan lang sila ni Elle. At habang pinagmamasdan nito ang mga kasali sa gate, nasambit nito sa kanyang isipan na malinaw na hindi ang mga ito maligaya sa pagtanggap sa kanila. Kaya natanong nito sa kanyang sarili, kung sinusubukan ba ng mga ito na sabihin na ang mga alipin ay magiging sagabal lang sa kanila. Subalit naisip din nito na ito ay normal lang para sa mga may mga karanasan ng party para mag-isip ng ganito. At napapansin din ni Elle na ang kanilang mga makakasama ay nasa first at second circle na mga adventurers. Kaya ang mga ito ay labis na naiiba sa party ni Chef. At dagdag pa nito na sila ay mga totoong veterano na hindi kinakailangan ng mga pain. At habang ang mga papasok sa loob ng gate ay nagtitipon, bigla na lang may umagaw sa kanilang pansin sa pagsasabi na silang lahat ay kumpleto na, kung saan naagaw ang pansin ni Elle. At ang taong ito ay si Abyss, kung saan natanong ni Elle sa kanyang isipan kung siya ba ay personal na pumunta dito. At nasambit ni Abyss na para panatilihin itong maikli, sila ay magpapatuloy sa pagsubok ngayon at siya ay magbibigay ng pagkakataon sa magpapakita ng kanilang mga abilidad. Kaya natanong ng lalaki kung ano itong pagkakataon. At habang kaharap nito ang mga adventurers, may malaking ngiti sa mukha ni Abyss na nasambit na bibigyan niya ang mga ito ng pagkakataon para ma-clear ang 100-member gate. Kung saan dahil sa sinabi nito, labis itong ikinagulat ng mga adventurers. At dagdag pa ni Abyss na sinasabi niya na sila ay makakatanggap ng espesyal na pagtrato, kaya napaisip si Elle na ganito pala ang kanyang pinaplano. At habang makikita natin ang entry limit ng gate na 40, nasambit ni Abyss na pag-usayan nilang lahat ng mabuti. Kung saan agad namang pumasok sa loob ng gate ang lahat ng mga nagtipon na mga party ng adventurers. At nang sila ay makaapak sa loob, habang sila ay nagmamasid sa paligid, natanong nila kung ito ba ay isang kagubatan muli. At nasambit ng isang lalaki na sila ay magtitipon na lang para sa boss hunt, kaya ito ba ay ayos lang para sa lahat. Naagad namang sinang-ayunan ng isang lalaki na mayroong salamin sa pamamagitan ng paggalaw nito ng kanyang ulo. At dagdag pa nito na sila ay maghiwalay at magtipon na lang kung mayroon ng signal. Kung saan agad din ang mga party na naghiwalay at pumunta sa iba't ibang direksyon. Habang si Debo at Elle naman ay nanatili lang muna sa kanilang pwesto. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang paglalakad ng isang grupo. At habang ang mga ito ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, nasambit ni Dolan na agad nilang patayin ang lahat ng nasa kanilang landas dahil wala silang sapat na oras, na agad din na sinang-ayunan ng kanyang babaeng miyembro. Nang bigla na lang si Dolan na napahinto dahil sa kanyang napapansin sa likod ng isang puno. Ito ay dahil sa likod nito ay mayroong isang maliit na halimaw na mala-insektong mushroom. At dahil nag-iisa lang ang halimaw, agad na ginamit ni Dolan ang kanyang kumukuryenteng staff habang nagsasabi na ito ay aksaya lang sa oras. Kaya agad din itong ginamit ang kanyang malakas na electric skill na energy bolt papunta sa insektong halimaw.
Kung saan napaisip na lang si Dolan na ito ay nakakainip, kaya agad nitong inutusan ang kanyang miyembro na kunin ang Magic Stone at sila ay kaagad na magpatuloy. Subalit nang humupa ang usok sa insektong halimaw, labis itong ikinabigla ng grupo dahil ang halimaw ay patuloy pa rin na nabubuhay kahit nasa ganoong klaseng atake. At dahil dito, nababahalang natanong ni Dolan kung ang halimaw ba ay napakatigas na ang kanyang magic ay hindi gumana, nang bigla na lang mayroong gumalaw sa mga halaman na nasa kanilang paligid. Na agad namang ikinabahala ni Dolan kaya nasambit nito sa kanyang mga miyembro na sila ay mag-ingat. Subalit silang apat na yon ay agad na napalibutan na ng mga insektong halimaw, kung saan napamura na lang si Dolan. At pagkalipas ng ilang minuto, makikita natin ang bakas ng mga pag-atake na naging dahilan ng pagkamatay ng mga maliliit na insektong halimaw. At ngayon makikita din natin ang mga miyembro ng party ni Dolan na hinihingal dahil sa matinding pagod sa pakikipaglaban sa mga halimaw, kung saan nagawa nilang mapatay ang lahat ng mga sumugod sa kanila na insektong halimaw. At dahil sa hirap na kanilang naranasan, nasambit ng lalaki kay Dolan na ang mga halimaw ay mas malakas kaysa sa karaniwan, kaya natanong nito kung ano ang dapat nilang gawin. At agad naman siyang sinagot ni Dolan na ang pagkakapanalo dahil sa bilang ng mga napatay na halimaw ay hindi na posible. Ito ay dahil kung sila ay magpapatuloy ng ganito, mauubusan lang sila ng lakas bago pa man sila may magawa. At dagdag pa nito na ito ay delikado, pero sisirain nila ang kanilang alyansa at direktang pupunta sa boss na halimaw. At lumipat naman tayo kay El, kung saan nasambit nito na ito ang iisipin ng karamihan ng mga parties. Habang makikita naman natin si Debo na pagod sa pakikipaglaban sa mga insektong halimaw, na sinang-ayunan si El. At nasambit niya na kalimutan nito ang lahat ng mga ito. Ito ay dahil si El ay nakatayo lamang na nagsasalita nang hindi siya tinutulungan. At agad naman siyang sinagot ni El na mayroon lang namang 3 halimaw. At nasambit ni Debo na dahil sinasabi ni El na wala silang oras na kailangan aksayahin, kailangan nila na agad na magpatuloy. Kung saan ang dalawa ay sabay na nagsalita, subalit ang nasambit ni Debo ay magpatuloy para patayin ang boss na halimaw. Habang si El naman ay nagsabi na magpatuloy para patayin ang mga basurang mobs. Nalabis namang ipinagtaka ni Debo. Kaya natanong nito kay El kung hindi ba sinabi nito na agad siyang pupunta sa boss, at agad naman siyang sinabihan ni El na ang kanyang sinasabi ay ito ang iniisip ng ibang mga party, kaya sila ay magpatuloy sa bilang ng pagpatay sa mga maliliit na halimaw. Ito ay dahil ang pagpatay sa boss ay hindi lang natatanging paraan para makakuha ng magandang score, at ang pagpatay din ng mga basurang mobs ay importante. Bukod pa dito, ang boss ay napakadelikado at ang kompetisyon ay magiging mahigpit. At hindi nila alam kung ano ang mga gagawing masama ng ibang party. At dahil sa mga sinabi ni El, napaisip na lang si Debo habang naiinis na siya ay palaging nagsasalita na parang alam nito ang lahat. At habang nakamasid si El sa paligid, nasambit nito na nararamdaman niya ang isang bagay na mapanganib sa gate na ito. At lumipat naman tayo pabalik sa party ni Dolan habang sila ay patuloy na naglalakbay sa loob ng kagubatan. Nang bigla na lang inagaw ng kanyang babaeng kasamahan ang kanyang atensyon dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil malapit sa kanila ay ang bagay na tinatawag na escape gate, kung saan nasambit ni Dolan na hindi niya pinlano na hanapin ito pero ito ay mabuti. At agad din itong inutusan ng kanyang mga miyembro na mag-iwan ng mga marka mula rito. Nang bigla na lang napatawa ang kanyang isang lalaking miyembro sa kanyang likuran. Kung saan naagaw ang pansin ni Dolan, kaya natanong nito kung ano ang kanyang problema dahil siya ay masyadong maingay. Subalit mas lalo lang na napatawa ng malakas ang lalaki. Kaya agad siyang nilapitan ni Dolan at hinawakan sa kanyang balikat. At naiinis nitong natanong sa kanya kung hindi ba siya nito naririnig, at pinagsabihan niya ito na kailangan nitong tumahimik dahil maaagaw nito ang atensyon ng mga halimaw sa paligid. Nang bigla na lang napalingon ang kanyang lalaking miyembro, na ngayon ito ay nagpapalabas ng kakaibang mukha habang patuloy na tumatawa ng malakas. Kaya ito ay labis na ikinagulat ni Dolan. Nang bigla na lang din itong napansin na sila ay napapalibutan na ng kulay lilang usok, at ang mga kasamahan nito ay napapatawa na din ng malakas. At dahil dito, napaisip siya na ito ay lason kaya kinakailangan na nitong makaalis kaagad kahit pa siya ay nag-iisa. Kaya agad siyang tumakbo papunta sa escape gate kahit na naiwan na nito ang kanyang sombrero.
Subalit habang siya ay patuloy na tumatakbo, bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran ang isang malaking mushroom na halimaw na nagpapalabas ng kulay lilang usok. At makikita natin na ang usok ay lumalabas din sa mga butas sa ulo ng malaking halimaw. Kung saan nang makita ito ni Dolan, labis niya itong ikinabahala. At makikita natin ang pagbubukas ng bibig ng malaking mushroom na halimaw na mayroong napakaraming matatalim na ngipin. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali, si Dolan ay nagsimulang maapektuhan ng lason. Kaya pati siya ay makikita na din natin ngayon na napapatawa na din ng napakalakas.